Huy kayo mga anti-Duterte na salot sa lipunan, lalo na kayong mga bangag at mga abnoy na mga loyalista. Inggit na naman kayo. Napakaganda talaga dito sa Singapore. There are a lot of greeneries, open spaces, parks, kahit mga lugar na pwede kayong makapaglaro ng sports. So ayan doon naman sa kabila meron din basketball court hindi katulad dyan sa Pilipinas na napakabulok talaga ngayon. Ultimo yung mga kinabibilangan yung mga areas, yung mga tinitiran nyo, malalapit sa mga greeneries naman, mga berde kumbaga. Pero yun ay mga kagubatan. Kasi nga, sanay na kayo doon dahil nga yan, mga mukha naman kayo mga chongo, mga chimpanzee. Paano hindi kayo magmumukha mga unggoy? Sanay na kayong gumamit ng mga chonky ngayon, ng shabu, di ba? Nakakatanda ng itsura yan, ng inyong mga peslak, di ba? Kaya yan, hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, talagang bawal na bawal yan. Talagang galit si Tatay Digong nun sa mga drug pushers, sa mga nagbebenta, nagpapatakbo ng mga ganyan mga illegal na negosyo na nakakasira ng milyon-milyong buhay, lalo na sa mga kabataan. Pero kayo, ninormalize nyo na yan ngayon, no? Dahil nga mga bangag karamihan sa inyo sa mga loyalista Kaya talagang takot na takot kayo na magbalik ang mga Duterte, lalo na si VP Sara. Takot kayong matukhang Yan lang talaga ang dahilan Imagine niyo talagang yung phobia nyo sa isang VP Sara, talagang sobra na kahit na mali na ang ginagawa ng administrasyong bangag na ito, lantaran talaga ang katulonggisan, kainutilan at pati yung mga nangyayaring mga pagnanakaw, mula sa pondo ng bayan na talagang kinukuha nila, imbis na napupunta sa mga meaningful project sana. Kita nyo, todo samba pa rin kayo. Ganyan kayo na brainwash, At talagang naging normal na nga sa inyo yung gumamit ng mga illegal na droga ngayon. Kawawa talaga ngayon mga kanoypi, ang mga inosenteng tao na talagang takot na lumabas ang kanilang mga tirahan. Kita nyo, hindi katulad dito kahit saan kayo magpunta dito sa Singapore, walang gagalaw sa inyo. Mag-iwan kayo ng gamit dyan, kahit na ginto, kahit laptop, walang kukuha nyan, diba? Hindi katulad dyan sa Pilipinas, naghahari ngayon mga kriminal, mga masasamang tao, mga sindikato, lalo dyan sa gobyerno. Ito isa pa nabalitaan natin si Edu Manzano na mismo ang nagbigay ng statement na basa ko, na talagang kahit nga yung media hindi ngayon talaga binobroadcast yung mga kapalpakan na nangyayari dyan sa mga flood control projects Ibig sabihin yung mga kaliwat ka ng pagbaha, lalo dyan sa Metro Manila at kahit dyan sa Central Luzon na talagang palpak at mga ghost yung mga flood control projects hindi nila pinapalabas talaga. Talagang nasasapawan na sila ng mga vloggers ngayon, ng mga nandyan sa social media, dahil nga hindi talaga nila nilalabas. Ayaw nilang makita ng publiko. Ito lang yun base sa mga statement ni Edu Manzano, sang-ayon ako sa kanya na maaari talaga, malaking possibility na yung mga sangkot dyan sa mga palpak na flood control projects na yan, kung bakit nagbabaha talaga, lalo dyan sa Metro Manila, dahil linked sila, sangkot sila, Yang mga politiko malalaki na yan, napakalakas ng impluwensya dyan sa mga naglalakihang media stations na yan. Kaya talagang sangkot yung mga politiko na yan sa kapalpakan. Hindi nila hayaan na malaglag sila through the broadcasting na gagawin ng mga giant networks na yan. Kaya syempre, hawakan nila sa leeg na wag i-publish yung mga balita tungkol sa mga kaliwat kanang pagbaha dyan. Napakasaklap lang talagang isipin na sa kabila na lahat ng mga nangyaring korupsyon na kawan sa ating gobyerno talagang fokus sila dyan sa impeachment trial na yan. Pero yung tungkol dun sa flood control scandal, kinalimutan ng tuluyan. Kita nyo, hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. Pasalamat na nga lang ako pati sa mga co-vloggers ko na talagang hanggang ngayon talagang pinag-uusapan pa rin nila yung topic na flood control scandal na yan, para hindi makalimutan ng sambayan ng Pilipino yung nangyaring lantarang nakawan dyan dahil alam nyo hindi tayo matatahimik magiging restless tayo habang buhay hanggat hindi natin malaman ang katotohanan tungkol dyan, hanggat hindi napapanagot ang mga may sala dyan, because it is our money, it's the taxpayers money, the money of the Filipino people na talagang ninakaw nila. Kaya talagang dapat silang maging accountable dyan. Hindi pwedeng pagkatapos ng terminong ito hayain ang buhay nila. Hindi pwedeng ganun. Huwag natin silang patatahimikin. Dahil kung may kasalanan sila,
dapat silang panagutin, no? Walang sisinuhin dapat dito. Pero ang nangyayari, kabaliktaran sa panahon ng bangag na administrasyon to. Kapag kakampi nila, ginagawa na lang ng madaling pamumuhay. Ibig sabihin, hindi na talagang isinasangkot, hindi nakakasuhan talaga. Wala kayong mababalitaang may nawawaran dyan kapag kakadikit o kakampi ng administrasyong bangag. Pero kapag kadikit kay VP Sara, kita nyo, patong-patong na kaso ang mga itinafile. Ganyan ang laruan nila, di ba? Kaya nga makukumpara pa natin noon nung panahon ng 1970s, di ba? Yan ang opinion ng karamihan. They are silencing the critics. Yan ang ginagawa nilang strategiya, malinaw na. Kahit hindi malinaw ang mata nyo. Mababalitaan nyo pa lang sa mga headlines ngayon, no? Na talagang kung isipin nyo, no? Kung i-analyze yung maigi, pinipili nila yung mga kakampi nila, no? Against dun sa mga hindi sang-ayon sa kanila. Yun ang ginigipit nila at ginigiba nila, no? So yan, sana lang talaga gawan nila ng paraan itong flood control investigation, no? Na wag nilang i-stop ang investigasyon diyan dahil yan ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Makonsensya naman sana ang bangag na administrasyon to, no? Dahil kapag ka hindi ko na alam, pero nasa sambayan ng Pilipino na ang pasya kung anong mararamdaman nila. Yan lang masasabi ko, no? Dahil hindi naman talaga forever sila na magiging ganyan sa kapangyarihan. Meron ding katapusan kapag inabuso talaga nila ang kanilang mga katungkulan. Yan lang masasabi ko. So yan, lagi ko lang kayong papaalalahanan na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi.